Let's bring in Dr. Maricar Limpin, former president of the Philippine College of Physicians. She's also the executive director of the Action on Smoking and Health Philippines. Welcome to News and Views, Doc. Yes, good morning, parehas Angelo and Angela. Diego. All right, Doc. Well, here we are again for X number of years talking about vaping, and yet we still can't seem to do anything masyado about it. Doc, what do you think is this attraction of vape sa mga kabataan natin, and why are incidents increasing? Well, kasi unang-una yung packaging ng napakaganda, very colorful, and then idagdag pa nila yung maraming flavors, no? Yeah. And if you will look at the flavors, ang flavors niyan, mga sweet flavor, merong parang fruity flavors, no? So, ito yung talagang nakakaengganyo. And then, kasama pa dyan yung hindi lang yung magagandang packaging, kung hindi parang dati flash drive lang, ano, pero ngayon hindi na. Meron pang katulad ng ang kanyang anyo ay parang laruan. So makikita natin kung paano talaga, kung anong klaseng population ang target, no, nung marketing nito. Talagang mukhang ang mga kabataan ang target. Before we move to Asia, I'd like to bring that up. You said yung target, no? Kasi research also shows that quitters sa cigarettes have transitioned into vaping. Is vaping, Doc, from your assessment, is vaping worse than smoking an actual cigarette? Parehas, no? Vape at saka ang sigarilyo, parehas equally harmful. Although palaging minamarket ito ng industriya na safer daw, less harmful than smoking, pero walang katotohanan yan. Kaya nga nakakakita na kami ngayon, maraming mga tao na dumadating sa clinic namin, no? Palaging inuubo, palaging nahirapan huminga, wala namang risk factors. And mga bata ito, Angelo and Angela, mga bata ito, edad na mga 21, 22, 25 years old, no? Ito yung dumadating sa amin. At ang tanging history lamang ay ang pag-vape, no? Wala nang iba, hindi na nigarilyo. So alam din natin na itong marketing na to, hindi talaga target yung mga nagsisigarilyo na mag-shift. Maybe alam nila kasi na hindi effective as a smoking cessation agent yung vape, dahil napakita sa mga pag-aaral na lalong-lalo na sa Amerika, no, na 50% actually nung mga nagsisigarilyo na nag-shift sa vaping ay bumalik uli sa paninigarilyo. Worse, it's not just yung bumalik, kung hindi dual users na sila. So, parehas na naninigarilyo at nagve-vape. So, can you imagine, Angelo and Angela, kung gaano kalaki yung magiging problema natin? So, we have the effect of vaping and at the same time, effect of smoking. So, mas doble ang harm na maidudulot nito sa isang tao. Right. Pero Doc, can you give us a full context of how, as to how this vape affects our body when we use it? Yes, sa unang-una, no, lahat ng mga almost chemicals na makikita mo sa sigarilyo, sa usok ng sigarilyo, makikita mo rin sa vape products, no. Although may mga ilan na mga chemicals ang mas mababa ang concentration, pero may mga chemicals din na halos parehas ang concentration sa standard cigarette. Tapos may mga ibang chemicals din na even higher than the standard cigarette. Lalong-lalo na kung ang gamit mo ay yung tinatawag nating heated tobacco products, no? Yung heated tobacco products, gumagamit talaga sila ng sigarilyo, hindi i-liquid, ha? Sigarilyo, pero iniinit lang, ano? Kaya sinasabi nila lower concentration. But it's not true. There are even chemicals na mas mataas ang concentration. And then, ipadagdag ko na rin, dahil sa
gumagamit sila ng napakaraming safe daw ito. Kasi matagal naman na natin ginagamit, no? Alam naman natin, gamit natin yan sa pagkain. Pero, Angela, itong mga flavors nito, tested na safe siya when ingested, pag kinain mo. But, there are no studies na magpapakita na safe din siya when you inhale them. At Right. yun ang paraan na kung paano makukuha mo ang mga chemicals from mga flavors na ito sa paggamit mo ng vape, no? And these chemicals, no, I think medyo these are really toxic kapag in-inhale mo. And that is the reason why Doc? many of the young ones, no, na nagve-vape, mas mabilis Yeah. dumadating sa amin na may mga problema na. Right, right. No, kasi Doc, I've seen smokers lang, no, yung regular smokers na talagang parang from pink to grayish to black na talaga siya. Ganon din po ba kapag nagvi-vape ka? Ganon din yung magiging itsura ng lungs mo? Kasi yung itsura na yon is brought about by tar, no, sa sigarilyo. I'm not very sure kung merong tar din doon sa mga vape products. That is something na kailangang makita natin, ano? Yeah. And if makita natin yon, then masasabi nating pwedeng mangitim ang baga. Pero right now, hindi natin kailangan makita na may tar yung mga vape products na yan. Kasi ang importante, may mga chemical na known toxic, no, sa katawan natin, and pwedeng mag-cause ng oxidative stress. Right. Yung oxidative stress, ang ibig sabihin, ito yung mekanismo na kung na siyang nagiging dahilan na nagdudulot sa atin ng pagkasira ng ating baga, pati na rin ang ibang organ system. Once na yung mga chemical na yan, ma-absorb natin, mapunta sa circulation natin, at pumunta sa iba't ibang parte ng katawan. Right, right. I'd like to ask you, Doc, kasi there have been reports na yung mga vape users na have been using the vape, yung vape nila for a couple of months, and then grabe yung damage sa lungs already. I'd like to ask bakit minsan mas madaming reports of accelerated damage in a short period as compared to cigarettes? Is it because vape is easier to ingest? Mayat-mayat pwede kang gumamit ng vape, whereas compared sa cigarette, syempre hindi mo pwede gawin indoors, may mga places lang kung saan pwede. Yes, actually, tama ka dyan, Angelo, no? Kasi ang vape, dahil hindi masyadong ang nabibigyan ng pansin ang pag-vape mo at hindi masyadong pinipigilan ang mga tao na mag-vape even indoors. So, it allows actually yung patuloy na paggamit mo ng pag-vape. Unlike sa paninigarilyo, kailangan medyo maamoy kasi, no? At sa kapangit talaga ang amoy ng it creates the impression na parang talagang mas pangit ang sigarilyo kumpara mo sa vape, ano? But unfortunately, because of the false impression na nakikreate, so may tendency mag-vape ang mga tao. And as I said, no, karamihan ng vape products na ito ay merong laman na flavoring which are really non-toxic when inhaled. And then secondly, napakita din sa mga pag-aaral, Angelo, na may mga chemical na nabubuo sa mga paghihit, no, sa pag-init ng mga e-liquid. Yung pag-init na yun, yung mga chemical na nabubuo na ito, dating hindi mo makikita pag tines mo ang e-liquid, hindi mo yan makikita diyan, no, nakasama doon sa e-liquid. But nagfo-form sila nitong mga chemicals na ito, katulad ng acetaldehyde, formaldehyde, acrolane, no? Ito ay mga known carcinogens. Carcinogens meaning ito yung mga chemicals na nagko-cause ng cancer. And therefore, hindi malayo, no, in the next few years, no, pag hindi pa magtuloy-tuloy ang pag-vape ng mga tao, makakakita tayo ng mga taong may cancer dahil sa vaping.
Alright, with that, maraming salamat po sa inyong oras. Once again, that was Dr. Maricar Limpin, former president of the Philippine College of Physicians. Thank you so much.